Isang mapapang araw sa inyong lahat, minamahal naming mga taga-subaybay. Kumusta na po kayo? Ako po ang inyong lingkod, Pastor Julio Amurao. Nag-aanyaya sa inyo na samahan kami sa isang oras naman ng pagtalakay, pag-aaral ng mga salita at mga aral ng ating Panginoong Diyos. Mapalad tayo sapagkat ngayon ay ating patuloy na makakasama ang isang guro ng Biblia sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines at ito po sa katauhan ni Pastor Danny Conejos. Pastor, ang inyong pagbati. Magandang araw ho sa iyo, Pastor July. At sa aming pong mga minamahal na manunood, magandang araw po sa inyong lahat at salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. At sisikapin po namin na mayroon kaming mga kaalaman at katotohanan na maibahagi sa inyo sa araw na ito. Samahan po niyo kami sa isang oras sa ating programang Let God Be God. Sa pagkakataong ito ay atin pong tatalakayin ang isang napakagandang paksa tungkol sa buhay ng tao. At ito'y walang iba kundi yung ating, marahil, maaari kong sabihin, kinatatakutan ng marami. Ito ay ang may kinalaman sa tinatawag na kamatayan. Ano nga ba ang naranasan ng tao? Tunay ba na ang tao'y merong pang alam kung siya'y namamatay? Ano ba ang kalagayan talaga ng tayo sa Biblia pag siya'y patay na? At kung ang tao'y mamatay, mabubuhay pa ba siya? Ito ang mga magagandang katanungan na ating tatalakayin, bibigyang kasagutan ngayong gabi. Ngunit bago po ang ating pagtalakay, tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli po naming ipinasasakop sa inyo ang aming mga abang sarili. Samantalang aming pag-aaralan ang tungkol sa kalagayan ng tao, tangi na ang tungkol sa kamatayan. Inaanyahan po namin ang inyong banal na Espiritu na siyang magpaunawa sa amin, magbigay ng patuloy na pag-asa, magbigay sa amin, Panginoon, ng hamon at ng kalakasang ganapin ang inyong banal na kalooban. Salamat po sa katiyakan na ikaw ang siyang sasama at magpapala sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, Pastor, gaya ng narinig mo sa ating introduction, ang ating paksa ay ang tungkol sa kamatayan. So, sa iyong mga kaalaman tungkol sa pag-aaral nga ng mga bahagi ng banal na kasulatan, ano ang iyong unang impresyon tungkol nga Diyos tinatawag na kamatayan na ito? Itong suhito sa kamatayan, hindi masyadong welcome ito na discussion. Kasi ang karamihan sa mga tao takot dito. Kaya nga ako tinatanong, ikaw, pastor, hindi ka ba takot mamatay? Ang sabi ko sa kanila, hindi ako takot mamatay, pero ayaw ko pang mamatay. Siyempre. Kasi napag-aralan natin kung ano yung kalagayan sa tao na mamatay. Pero nang nilikha ng Panginoon ang tao, hindi kasali sa plano ng Panginoon na ang tao ay makaranas ng kamatayan. Hindi kasali sa plano ng Panginoon na ang tao'y mamatay. Kaya nga doon sa ating napag-aralan nung nakaraan natin ng mga episodes, itong kamatayan, ito ay consequence, resulta sa mali na paggamit ng ating kalayaang mamili, yung ating freedom of choice. Kaya balikan natin yung sinabi natin nung nakaraan pa na sa pamamagitan ng kamalian o kasalanan ng isang tao. At ang tao na yon, yung ating unang magulang, si Adan at saka si Eva. Yung kasalanan ay namana, yung kalagayan na nahiwalay tayo sa Panginoon at may nakahilig tayo papunta sa Sa kasamaan, kasalanan, yun ay na-transmit sa descendants ni Adan at saka ni Eva. Kaya yung kamatayan ay na sumunod din. Kasama rin. Kasama din. Kaya bukod doon sa pagkahilig, doon sa tinatawag na kasalanan, maging yung kamatayan ay sumama din doon. Kasama dito rin naging konsekwensya ng tinatawag na kasalanan. Kaya dahil hindi lubos maunawaan nila, o siguro hindi talaga
pinakinggan ng banal na kasulatan ayon sa intensyon o turo ng Panginoon. Kaya maraming mga kaisipan o ano ba yung mangyari pag ang tao ay namatay. Okay? Pero hindi binalikan yung banal na kasulatan para tiyakin kung anong mangyari kung ang tao ay mamatay. Kasi yung kamatayan, yun ay ibig sabihin kawalan ng buhay. Kaya kung gusto natin malaman kung anong mangyari kung ang tao ay mamatay, alamin muna natin paano ba nagkaroon ang tao ng buhay. So, titingnan muna natin ngayon, samantalang ating pag-aaralan nga yung kamatayan, titingnan muna natin paano ba nagsimula talaga ang buhay. Ang buhay. Okay. Kasi ang alam ho natin ngayon, ang buhay ay nagsimula sa sinapupunan. Pero hindi yon ang yung panimulan. Yung sa pasimula. Yung pasimula. Yung sa pasimula, ayon sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 7. Okay. Yun doon Tingnan na natin sa banal na kasulatan. Genesis Kapitulo 2, versikulo 7. Ito ang aklat ng pasimula. Ito ang binabanggit sa atin kung paano ang tao ay nilikha ng Panginoon Diyos. Sabi dito, nilalang ang lalaki at nilagay sa Eden. 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, diyan, talagang detalyado yung paano nilikha ang tao. Sa Genesis 1, versikulo 26, yung sinasabi na let us Lalangin natin ang natin ayon sa ating wangis. Itong sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 7, hindi ito kaiba sa tao na nilikha doon sa Genesis 1, Sa Genesis 1. 26, 27 hanggang 28 na So, lalaki ano po at ang- babae. Ano po ang punto dito sa 2:7? 2:7, yun ang detalyado paano nilikha ang tao. So, details. Ito ang Details yun. So, paano nilikha ang tao? Galing sa alabok, talagang pinurma ng Panginoon ang katawan ng tao. Pero wala pang buhay. Pero nandyan na yung katawan. Nandyan yun ang laman, galing sa alikabok. Anong nangyari? Hiningahan ng Panginoon ng hininga ng buhay. At anong nangyari? Ang tao ay nagiging kaluluwang may buhay. So dito, makita natin ang simple na formula. Alikabok na galing sa lupa, dinagdagan ng hininga ng buhay. Equals o ang resulta, kaluluwang may buhay. So dito, ang dinagdag doon sa alikabok yung hininga na tinatawag nga sa tinatawag na yung pneuma doon na spirit. Pneuma. Pero Spirit. hindi kagaya doon sa personalidad sa banal na espiritu. Kasi ang translation dito, merely wind. Wind. Hangin. Hangin. Wind lang yun siya. Hangin. In-infuse doon sa inihinga doon. So, ang buhay ng tao, hindi nagsimula sa tao. Nagsimula sa Panginoon. Nang nagsimula nang na-infuse na hininga na doon, nagiging kaluluwang may buhay. So, ang kaluluwa pala, hindi yon posisyon ng tao. Yun ay ang tao. Ibig sabihin, ang tao walang kaluluwa. Kundi ang tao ay isang kaluluwa. Kaluluwa na may buhay. Ngayon, anong mangyari pag namatay ang tao? Pag namatay ang tao, reverse yan sa nangyari nang nabuhay ang tao. Okay. Kabaliktaran. Kabaliktaran. Nung siya ay lalangin. Ibig sabihin, Paano po yung kabaliktaran? ang kaluluwa na yun ang product, kaluluwang may buhay, sa hininga at saka sa alabok. Okay. So, kunin mo yung hininga doon sa alabok, babalik yan sa original na state na ang tao ay isang katawan lang na walang buhay. Walang buhay. Kaya dead corpse o yung dead body or cadaver. Bangkay. Bangkay. Okay. So, ganun ang resulta. Ngayon, Anong nangyayari naman doon sa ano nangyayari doon sa
Hininga. hininga. Ang hininga ayon sa Ecclesiastes Kapitulo 12, yun ay babalik doon sa Diyos kung saan siya nanggaling. Babalik yan doon kasi wind lang yun eh. Ang alabok, babalik din doon sa lupa. Kaya mayroong disintegration sa kaluluwang may buhay. Kasi ang nangyari dito, yung consciousness ng tao, yun bang may isip ang tao, gumagalaw ang tao, Pang sabihin, yun ay may kamalayan may siya. kamalayan malay, consciousness. siya, tapos may lakas siya. Nangyari lang yon sa union, sa hininga at saka sa alabok. So Pag- may buhay lamang kung magkasama yung alabok at saka yung hininga. Yung alabok lang mismo, wala Walang buhay. buhay. Ay- Wala din yung identity. Wala yung will. Yung will, yung kaalaman, yung desire, yung emotion. Yun ay palatandaan na ang tao ay buhay. Kaya habang buhay ang tao nandoon yan. Pero pag naghiwalay, yung alabok at saka yung hininga ng buhay, yung hininga, wala din yung consciousness. Kasi wind lang yon. Kaya babalik lang yan doon sa ilong ng Panginoon kung saan yun galing. So wala yun. babalik sa Panginoon. Tapos, hindi yun necessarily na mag-ocupy ng malaki na space kasi hangin eh. So babalik yan doon. Ang alabok, babalik doon sa alabok. Yung po bang sinasabi ninyo na hangin, hininga, ito po ba'y gaya ng karaniwang paniniwala ng tao? Ito po ba'y merong kaisipan, damdamin? Kaya nga sinabi ko walang kaisipan, walang damdamin. Kasi yung damdamin, yun lang ang palatandaan na ang tao ay buhay. So, kung magkasama yung alabok at saka yung hininga ng buhay, ang tao ay may damdamin at saka may kaisipan. Pero yung alabok lang at saka yung hininga lang, hiwalay mo yun, wala yun silang kaisipan at karamdaman. Meron po bang mga bahagi ng banal na kasulatan na maaari talagang tumutukoy din sa inyong paglalarawan na yan sa Mayroon kalagayan yung ng tao? yung sa Ecclesiastes, Ecclesiastes, Kapitulo 9, Okay. 5 hanggang sa 6. Ecclesiastes, mabuti pong ating basahin para sa ating mga sumusubaybay ng ating programa ngayon. Okay. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili, ay nawala ngayon, na wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Kaya wala yung consciousness. Is a state of unconsciousness pag naghiwalay yung alabok at saka yung hininga. Kasi ang kamatayan, ihiwalay sa alabok na yung katawan natin, yung hininga natin. Yun ang aalis. Kaya yung patay, yung bangkay, kung hipuin mo, walang hininga. Walang hininga. Kasi wala na yung hininga. Pag walang hininga, wala na yung buhay. Anong mangyari doon sa alabok at saka sa hininga? Ecclesiastes 12, versikulo 7. Okay? Ang sabi dito, 12:7, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. So, ganun ang mangyari. Ito talaga ang kan. So, nandyan. So, yung alabok, babalik doon sa lupa kung saan yon galing. At yung diwa, yung hininga na nagbigay ng consciousness, buhay sa alabok, babalik doon sa Diyos na siyang nagbigay. At ang babalik na yun, wala yung consciousness. Ang nangyari lang, kasi ang nangyari dyan, itong concept na ang tao ay may kaluluwa. Hindi ito galing sa mga Hebreo, yung mga Jewish, yung mga Hudyo. Yun ay galing sa konsepto sa mga Grego. Galing sa mga Griego. Kasi ang mga Grego, mayroon silang tinuturo na
Nang pasimula, nag-exist ang lahat na mga makikita natin ng tao in a spiritual world. So yung mundo ng espiritu. Ngayon, mayroon doong pangyayari doon na itong mga spiritual beings nakulong dito sa katawan ng tao. Kaya nandito yan. Kaya nakulong. Dahil sabi nila, yung espiritu, yun ay matuwid. Yun ang matuwid. Ang laman ay evil. So mayroon silang tinatawag na antithesis, yung pagtunggalian sa paglalaban. matter at saka sa spirit. So ang spirit ay yun yung matuwid. Yung matter itong laman. Itong laman, itong ating katawan. Kaya sabi nila, sa panahon na mamatay ang tao, makaalis sa kulungan yung spirit. Makakawala. Babalik siya doon sa kaniyang tirahan. Na ngayon, nang na-import yan na idea doon sa Kristyanismo, ginawa na yun ang kaluluwa. So ang tao, talagang na-divide na sa dalawa. May katawan at saka may kaluluwa. Pag namatay ang tao, ang katawan ay namamatay, itong alabok, tapos ang kaluluwa ay lalabas, pupunta doon. Pero, yun ay hango doon sa turo ng mga Griego. Sa paniniwala po ba ng mga Griego tungkol sa bagay na ito, na parang yun nga, ang espiritu ay parang naging prison, naging prisoner, at ang katawan na ito ay prison cell. At pagkatapos pag namatay, ay nakakawala, at nagiging malaya. Yung po ba sa kanilang paniwala ay mayroong damdamin, mayroong kaalaman? Mayroong damdamin, may kaalaman. So dito talagang nagsimula. Doon yan nagsimula. Kasi aking tinitinan itong nasa Ecclesiastes 9:5. Ang sabi dito, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay, okay? Hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan. So pag sinabing hindi nalalaman ng patay, so it is something to do with the mind. Wala Yung na talaga. kaalaman. Oh. And then, ang sabi dito sa Emotion. patuloy, maging ang kanilang pag-ibig. Wala na. Okay? At gaya rin ang kanilang pagtatanim, ang kanilang pananaghili. Pag sabing pag-ibig, it is something to do with the emotion. So, maliwanag ang talata dito na pag ang tao'y namatay, ang kanyang, yung kanyang Kaisipan. kaalaman, wala na siyang nalalaman. At maging yung kanyang damdamin, wala na siyang nararamdaman. Ang pinakamagaan lang na description ng ating Panginoong Hesus sa kalagayan na dyan, yung ihinalintulad sa natutulog. Tulad ng nangyari doon kay Lazaro. Sabi ng ating Panginoong Hesus, tayo ay pupunta doon, dalawin natin ang kaibigan ko na si Lazaro. Pastor, ano nga pong bahagi ng banal na kasulatan niya? Sa John Juan. chapter 11. Okay, Juan, Kapitulo Ebanghelyo ni 11. Juan. Okay, salamat po. Sabi niya, dalawin natin. Kasi siya ay natutulog. Sabi ng mga disipulo, kung natutulog, nakabubuti yan. Hindi ba pag nakatulog tayo, tayo ay nagkaroon ng lakas. Kasi kailangan yon. Kaya ginawa talaga ng Panginoon ang tao na paggabi, natutulog tayo. Di ba? So, sabi niya, kung natutulog, mabuti yon. Mabuti yun. So, sa panahon na yon, parang hindi naunawaan ang ibig niya sabihin, dinirekta na ng ating Panginoong Hesus ang sinabi na patay siya. So, sa makatuwid po pala na sa paningin ng ating Panginoong Hesus, yung kamatayan ay parang pagtulog. Yung kamatayan na nakita natin ngayon na sinasabi nating resulta ng kasalanan. Pero yung kamatayan na bayad ng kasalanan, hindi na yan pagtutulog. Hindi na pagtulog yun. Annihilisyon na yun. Ay talagang pupuksain. Hindi na yan maaring gisingin. Hindi na maaaring gisingin. Oo. Okay. So, magkaiba. Magkaiba yun. Okay. So, pumunta sila doon. Sabi ni Panginoong Hesus, sabi ni Marta at saka yung kapatid, kung andito lang sana, kung nandito ka Panginoon, hindi sana namatay ang aming kapatid.
Pero sabi ng Panginoong Hesus, ikaw ba ay naniniwala na yung namatay ay muling mabuhay? Sabi niya, ako'y naniniwala, pero sa last days pa yon, hindi pa yan ngayon. Sa mga huling araw pa Huling yan. araw pa yon. Sabi ng ating Panginoong Hesus, alam mo, Marta, yung nanampalataya sa akin, kahit na siya ay mamatay, siya ay mabuhay muli. So, ibig sabihin, yung nanampalataya, mamamatay. Anong klaseng kamatayan yung hinalintulad sa natutulog? Parang natutulog. Kaya gigisingin. Kaya sabi niya doon kay Lazaro, pupunta ako, gigisingin ko. Nang binuksan yung libingan ni Lazaro, tinawag ng ating Panginoong Hesus, Lazaro, come out. Ibig sabihin, si Lazaro na tinawag, hindi pumunta kahit saan. Nandoon lang sa libingan, kaya come out. Kasi kung galing pa sana sa itaas, sinabi sana siya, come down. Come down. Bumaba ka. Kung galing pa sana sa ilalim, sinasabing come up. Pero Umakyat ka. umakyat ka. Pero come out. Andyan lang. Lumabas ka. Lumabas ka. Ang ibig sabihin ng nangyari doon, ibinalik lang yung hininga ni Lazaro. Kasi nawala yun eh. Hindi pa naman siya 4 na araw eh. So, intact pa yung katawan. Nabuhay si Lazaro. Kaya ang kasunod doon, sinabi ni Marta, sinabi ng ating Panginoong Hesus, yung nanampalataya sa akin, kahit na mamatay, siya ay mabuhay. At yung nanampalataya sa akin ngayon na buhay, hindi na talaga mamamatay. So, 2 kamatayan ang pinag-usapan doon. Yung kamatayan na parang natutulog na direct na resulta ng kasalanan, at saka yung kamatayan na kabayaran ng kasalanan. So doon pala sa pagkakataong iyon, ang parang interest ng ating Panginoong Hesus, 2 kamatayan. 2. Yung kamatayan na kabayaran, hindi ka na magigising doon. Pero yung kamatayan na resulta, gigisingin ka. Gigisingin Kagaya ng nangyari kay Lazaro. Kaya nga, yung previous natin na pag-aaral, may tinatawag na unang resurrection, Unang pagkabuhay na muli. pagkabuhay muli, at ikalawa. Okay, ikalawang pagkabuhay. Pero yung sa ikalawang pagkabuhay na muli, Papatayin. ay paparusahan naman. Papatayin na. Kaya yung mayroong mga righteous na makaranas ng isang kamatayan at ma-resurrect. Mayroon ding mga righteous na hindi makaranas ng kamatayan. Kaya diretso yung pagbabago sa kanila. Sa Biblia, mayroong mga ehemplo. Elijah, Enoch. Hindi nakaranas yung kamatayan yon. Pero dinala sila, binago sila. Kasi doon din sa pagbalik ng ating Panginoon, mayroong pagbabago na mangyari nung hindi nakaranas ng kamatayan. Sa pagbabalik ng Panginoon Hesus, meron ding mga babaguhin. Mayroon ding bubuhayin muli. Na hindi nakaranas ng kamatayan, samantalang meron namang bubuhayin muli. Kaya ang solusyon sa ating problema sa kamatayan, ayon sa turo ng Biblia, hindi yung turo na mayroon tayong kaluluwa na walang kamatayan, na tinatawag nila na immortal. Kasi hindi talaga masumpungan sa Biblia, makita mga 1,000 o maraming beses yung salita na nephes sa Hebro. Nephes haya, kaluluwang may buhay. Living soul. Yung nephes, maraming beses matatagpuan yan. Pero ang nag-refer lang yan sa tao. Mayroong pagkakataon na yung nephes ay nag-refer sa emosyon ng tao. Mayroong pagkakataon na sa damdamin, yung nephes ginagamit na figurative na nag-refer sa intellect ng tao. Mayroon ding paggamit yun na parang inihawid yung mga objective pronoun. Yung mga yung tulad ng he. So, tulad ng sinabi ng ating Panginoong Hesus na huwag kayong mag-alala sa may kapangyarihan na pumatay sa inyong katawan. Sa inyong katawan, dahil walang kapangyarihan na pumatay sa inyong kaluluwa. Sa inyong kaluluwa. Sa paggamit na yon, ang nephes diyan, ang kaluluwa yan, itinutukoy na isang aspect sa ating buhay. Hindi ibig sabihin na isang kaluluwa, isang entity na nasa loob natin na hindi namamatay.
Okay? So, ganun yun. Mayroong pagkakataon na ginamit yan na aspect sa ating pagkatao. Ekspresyon. Marami din pagkakataon sinabi na ito ang numero ng kaluluwa na nanggaling doon. So, ang ibig na sabihin doon, yung buong tao. Kaya, at ang ebidensya na talagang malinaw, wala talagang masumpungan na itong Nephes haya na ito ay immortal. Kasi yung paglalang ng tao, ang immortality sa tao hindi natural. Ang sinabi sa Biblia, mayroon lang isa. Na 1 immortal. Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 16. Sino lang ang immortal? 1 Timoteo. Tingnan natin dito sa 1 Timoteo, Kapitulo 6, 16. versikulo 16, ang sabi ay ganito. Marahil tingnan natin ang 15. Na sa kanyang kapanahunan ay pinahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at ang paghaharing walang hanggan, siya nawa. Walang kamatayan. Yun ang Panginoon. Panginoon. Kaya nung ginawa si Adan at saka si Eva, na-infuse doon, sila ay maari na mabuhay na walang hanggan. Maari. Maari on the condition na hindi nila lalabagin yung kaloob ng Panginoon, yung utos ng Panginoon. Maari pero may kondisyon. May kondisyon. Manatili ka doon. Kaya nangyayari nung nagkasala sila, ura-urada, pinaalis sila sa Eden. Sa halaman at saka ng Eden. yung halamanan ng Eden at saka yung punong kahoy ng buhay, Punong kahoy ng buhay. mayroon kaagad na nagbantay doon. Na isang Okay. kerubin na mayroong swords. Para pigilan sila na lalapit doon. Kasi yung immortality nila, yung continuous living nila, dependent doon sa access nila, kakain sila doon. So Sa patuloy bunga silang ng nabubuhay gawa ng pagkain ng Pagkain punong doon. kahoy ng buhay. Oo. Kaya ang immortality natin ay conditional. Hindi natural. Kaya mamamatay tayo. Mamamatay tayo. Pero pag nanampalataya tayo, kahit na tayo ay mamatay, tayo ay mabuhay muli. Kaya sinabi sa Ezekiel 18, versikulo 4, ang kaluluwang nagkasala, mamamatay. Ano yung kaluluwa? Hindi yung kaluluwa na nasa loob natin. Tayo yun. Tayo mismo. Ang kaluluwa. Tayo mismo ang kaluluwa. Kaluluwang may buhay. Kaluluwang may buhay. Kasi Okay. mayroon din kaluluwa na wala ng buhay. Yung Tayo. bangkay. Oo, okay. Yung bangkay. Yung bangkay. Oo. Kaya, ganun yun ang tao. Kaya nung mamatay ang tao, pagtulog niya sa kamatayan, yung matutulog tayo, wala tayong maalala. Hindi ba? Wala tayong Walang maalala. Wala kang maalala. Pero pag kagising mo, buhay ka na naman. Okay? So ang pagtutulog, para inihambing doon na yun ang kalagayan pag namatay ang tao. Alam niyo, Walang Pastor, tungkol dito sa kamatayan, may mga taong madalas na nagtatanong sa akin, yung mga nag-aaral ng Biblia, at maging yung mga hindi nag-aaral ng Biblia. Kaya kanilang naranasan yung kamatayan at sinasabi na narinig nila na walang alam, wala silang nararamdaman. Pero sabi nila, ay, nagpakita. May mga nagpapakita daw di umano sa kanila na mga, sabi nila sa kanilang paniniwala, yung mga kaluluwa ng kanilang sa mga mahal sa buhay na namatay. Kasi yung namamatay, sabi sa sa mga awit, hindi na yun babalik. Ang tanong, sino yung babalik? Kaya dito yun papasok yung sinabi sa 2 Korinto, 2 Korinto. Kapitulo 11. Okay. Magsimula sa 3. Ngunit ako'y natatakot. Baka sa anumang paraan kung paanong si Eba'y nadaya ng ahas, sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. 14. 14.
lipat tayo sa 14. Mm. At hindi katakataka. And so, ito talaga ang ating nais na basahin. 11:14 ng ikalawang Korinto. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Okay, so disguise. Kaya may precedence doon. Si Eva ay na-deceive. Ano ba yun? Nadaya. Nadaya ng dyablo. Ang dyablo din, we should not marvel. Hindi nakapagtaka na pwede siyang makapag-disguise ng angel of light. Kaya pumasok itong turo ng tinatawag na spiritism. Na yung mga nagpakita, hindi talaga yon ang mga minamahal natin sa buhay. Yun ay ginaya lang ng dyablo. Nagpapakunwari siya Nagpapakunwari. para madaya Madaya. ang mga tao tungkol sa paniniwalang ito. Naalala ko kasi, Pastor, going back doon sa, nung sila ay tuksuhin, doon sa halamanan ng Eden, sabi ng Panginoong Diyos, doon sa ating mga nagdaang episode, huwag kayong kakain Mamamatay kayo. ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sapagkat sa araw na kayo kumain nito, walang pagsalang kayo ay mamamatay. And then, nang ito'y sabihin naman itong babae doon kay Satanas, ang sabi ng Diyos, huwag kaming kakain. Sapagkat pag kami kumain, baka kami ay mamatay. At ito yung ating natalakay noon na ang salita ng Panginoong Diyos ay tiyak, walang pagsalang kayo'y mamamatay. Pero, naandun nga yung tinatawag na element of distrust and doubt. Ang sabi ng babae, baka kami ay mamatay. At sa pagkakataong yon, sinamantala naman ng kaaway ang pagdududa ng ating unang mga magulang, particularly itong si Eva. Ang sabi ng dyablo, tunay na hindi kayo mamamatay. Ay aking iniisip dito na ang salita ng Panginoong Diyos ang katotohanan. Pag kayo'y sumuway, okay? Pag kayo'y sumuway, walang pagsalang, kayo'y mamamatay. Ito ang katotohanan. Talagang they would exist, they would stop, okay? They would cease to exist. Ngayon, ang nangyari, yung katotohanan ng Panginoong Diyos, ay siyempre ang pangtapat ng kaaway, kasinungalingan. Ang sabi niya, matindi rin ang kanyang salita. Hindi kayo tunay, hindi lamang hindi, tunay na hindi kayo mamamatay. So ang katotohanan ng Diyos, tinapatan niya ng kanyang kasinungalingan. At dito sa talatang ito, parang aking naiisip na parang kanyang sinusustain ang kanyang deception. Ang kanyang lie, ang kanyang kasinungalingan ay patuloy niyang sinusustina. Na ang bagong ang moderno na ano na yon, ang pagkahayag sa ibang panahon, sinabi na ang mamatay yung katawan lang. Pero yung kaluluwa na nasa loob, hindi yon mamamatay. So, maaaring ito ngayong sabi dito ay hindi katakataka sapagkat si Satanas may nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Yung kanyang ginamit na pamamaraan na pagkukunwari upang madaya noon sa halamanan ng Eden si Eva, ay ito rin ang kanyang ginagawa ngayong mga pamamaraan. Ang ano lang nila dyan, na mayroon silang binabanggit sa banal na aklat, na mayroong mga instances daw na katulad ng na yung mga namatay ay parang may consciousness pa. Tulad ng nasa Lucas Kapitulo 16. Ayong ang mayaman na tao, yung rich man at saka si Lazarus. Si Lazarus. Okay? Kasi parang nag-usap sila, doon na sila sa kabilang buhay. Kaya yun tinatawag na kabilang buhay. Ano nga po, Pastor, anong talagang... Pero ang ano doon, yun ay parabulo. Talinhaga. Talinghaga yon. Na merong... Yung parabulo, may kahulugan yon. Anong mensahe? Anong kahulugan talaga? May kahulugan yon. Hindi yon talaga literal. Kasi kung literal na ganon, si Abraham at saka si Lazaro, magkapitbahay lang. Kung nasa impyerno nasa impyerno yung mayaman, at saka yung si Lazaro nasa busom ni Abraham, ang impyerno at saka ang paraiso, magkatabi lang.
Nagkakatanawan. nakakatanawan. Mhm. Hindi yon. Iba yon ang emphasis. Kaya basahin mo yan nung buong portion ng kwento na yon, hindi yon ang tinutukoy. Hindi lang tinutukoy. Sa halip, ang tinutukoy doon, sabi kasi doon ng sabi, yun ay rebuke sa mga Hudyo. Mhm. Kasi sabi doon ng yung mayaman, sabi ng mayaman, Father, bakit na nangyari ito na ako ay nagtitiis? Mhm. At si Lazaro ngayon ay nasa bosom of Abraham. Mhm. Sabi ni Abraham ay nararapat lang yun. Kasi nung buhay pa kayo, Mhm. si Lazaro ay naghihirap. Mhm. Samantalang ikaw ay magara yung buhay mo. Na ngayon, na-reverse. Sabi ng isa, kung hindi yan mangyari, i-request ko na yung hand ni Lazaro i-dip niya sa tubig para malamigan ako ng kunti dito. Mhm. Di ba? Sabi, hindi rin nag-grant ang request yan. Sabi ng mayaman, sabi niya, kung ganon, padalhan mo ng minsahero yung aking mga kamag-anak doon. Kasi, para hindi nila maranasan itong naranasan ko. Mabigyan ng warning. Mabigyan ng Kumbaga. warning. Pero ang sabi ng Panginoon, ay hindi na kailangan nang doon sila Moses. Mhm. Ay sa panahon na yun, patay na si Moses. Wala na rin si Moises. Kaya ang sinasabi doon, nang doon yung kasulatan na Okay. ibinigay ko sa inyong mga ninuno at ngayon yun ang inyong binabasa. Pero hindi ninyo sinusunod. Hindi ninyo isinabuhay. Kaya ang madatnan ninyo yung kaparusahan. Mhm. Hindi ibig sabihin na aktual sila nadadanas sa kaparusahan. Yun ay parabulo para maturuan yung mga Hudyo na buhay. Hindi yung mga namatay. Kaya parabulo yun. Hindi yon aktual May na tinuturong senaryo. aral May lamang ang ituturong Panginoong aral. Hesus sa kanila. Okay. So, yan naman ay parang trivial question ko lang sa inyo tungkol dun sa mga nagtatanong, Pastor. Pero, yung ating isang tanong na kanina ay ating sinabi kanina, kung ang tao'y mamatay, mabubuhay pa ba siya? Kung siya ay kahit na wicked, mabubuhay pa. Mhm. Kasi mayroong, para sa wicked, mayroong second resurrection. Mhm. Yung righteous, mayroon ding first resurrection Mhm. para sa buhay na walang hanggan. Paano nga po ang distinction, pagkakaiba ng dalawang na ito? Ang, Kamatayan na ang ito. distinction na ito ng resurrection na ito, kasi parehas lang ang kamatayan na naranasan nila, yung kamatayan na resulta ng kasalanan. Yung sa una, Sa una, Okay. hindi pa yun kabayaran, first death. first death. First death. Halimbawa, ang mga tao ngayon ipinanganak. Mhm. Ang sinabi sa Ecclesiastes, ang alam na nila na ang lahat na buhay ay mamatay. Mamatay. So, ang lahat na Nabasa buhay natin ay kanina. mamatay. Okay. Ang lahat na namatay ay mabuhay din. Pero hindi lahat na mabuhay muli ay mag-exist for eternity. Mhm. Hindi Kasi lahat ay mayroong- para sa buhay na walang Para sa hanggan. buhay na walang hanggan. Kasi yung nabuhay sa unang resurrection, sa first resurrection, sila ay mabubuhay na walang hanggan. Kasi dalhin sila doon sa tahanan ng mga ligtas. Doon sila ilagay na doon yung punong kahoy ng buhay. Okay? Doon sila ilalagay. Na ngayon ang mangyari, yung pangalawang grupo na nabuhay din, doon sila dalhin sa dagat-dagatang apoy. Yung nabuhay. Kaparusahan. Ang pagitan doon, yung 1,000 years na atin na nagpag-aralan sa nakaraang episode. Mhm. O sa susunod nating episode. Yun ang yun ang pagitan. So ibig sabihin, lahat ay mamatay ng mabuhay ng mabuhay, ipinanganak na buhay, mamatay, Mamamatay. parehas, tapos mabuhay muli. Mhm. Pero Yung ang isa, iba, Yung iba. nabuhay, tapos mamatay, mabuhay, patay. Mhm. Kasi parusahan, hindi Yun ba? ang kaparusahan. Yun ang kaparusahan.
Ang righteous, buhay, dahil dito tayo sa mundong makasalanan, pumasok yung kasalanan, mamatay, mabuhay. At walang hanggan na yun. So, kailan po yung pagkabuhay na muli nung mga Righteous. ng mga banal? Mga banal. Sinabi sa ating napag-aralan sa Unang Tesalonica o Unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 17, mangyari yan sa pagrating ng ating Panginoong Hesus. Mangyayari ito sa ikalawang pagbabalik Ikalawang ng ating pagbalik Panginoong ng ating Hesus. Panginoong Hesus. Okay. And then, kung halimbawa na gano'n na sila'y nabuhay ng maguli ng ating Panginoong Hesus, ano pa ang sinasabi ng Biblia na maranasan ng mga taong ito? Maranasan nila, dalhin sila doon sa kalangitan. Tapos, mabuhay sila na parang saserdote, bigyan sila ng luklukan, at magpartisipat sila sa paghahatol na yung millennial phase of the judgment. Tapos, maranasan nila yung unti-unti na restoration sa original. Will there be a time, meron bang panahon na talagang ang lahat ng ito ay talagang wala nang kamatayan? Ay, yung pagbuhay sa mga righteous, wala na talaga yung kamatayan kasi ibalik yung original na kondisyon Before, sa kay Adan sa kasiiba, nandoon yung puno ng kahoy na may buhay na atin na pag-aralan na mayroong ilang prutas yun. 12. 12. 12. So Yeah, may access sa aklat tayo po ito doon. ng Apokalipsis, di ba, Pastor? Apokalipsis, oo. Okay. Tingnan ko lang muli itong aklat ng Apokalipsis dito. At ito ay merong kinalaman dito nga sa kamatayan. Babasahin ko po, Pastor, 21, at ang sabi ay ganito. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at sila'y magiging Diyos nila. At sa kanila ang Panginoon at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, o ng pananambitan man o ng hirap man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Naparam na. Ibig sabihin yung kamatayan na resulta ng kasalanan, wala na yun. At pati yung kabayaran, wala na yun. Sa inyo po, Pastor, pag-aaral ng Biblia bilang isang systematic theologian, meron po bang mga issues na ngayon ay yung bang bumabangon tungkol dito sa kalagayan ng tao, yung tinatawag ng kamatayan? Mayroong mga patuloy kasi yung kasi ang talagang parang tinatawag nila na standard na pagtuturo ng Kristyanismo ay yung tinuturo nila na ang kaluluwa ay immortal. Ang kaluluwa ay immortal. Naturally immortal. Kaya yung nagtuturo na ang tao ay mayroong conditional immortality, ay tinutukoy nila yon sa ibang mag-aral na hindi nagtuturo ayon sa banal na kasulatan. Tama po ba yung kaisipan na halimbawa nga na yung kalagayan ng taong namatay, pagkatapos ay merong espiritong patuloy na bubuhay? Sa aking pagkaalam, ito, Pastor, ay hindi lamang sa Christianity. Merong ibang ding mga relihiyon na... Ay yung sinabi ko na kanina yung sa kaisipan ng mga Grigo. At saka sa iba din pero may kaibahan sa ibang world religion, may kaibahan ang Pero isa ang konsepto na... Isa lang ang konsepto. Ang soul, ang kaluluwa ay immortal. Na yung kaluluwa ay walang kamatayan. Walang kamatayan. So parang nakakahawig-hawig doon sila sa paniniwalang iyon. Pero iba-iba yung pag-explain nila. Iba-iba lang ang At kanilang iba-iba paliwanag. yung paraan. Kasi mayroong mga nagtuturo na world religion na ang pananampalataya na ang mayroong mabuhay na ilang bisis ang isang kaluluwa. Mabuhay ng ilang bisis. Buhay yan, mag-reincarnation. Yun ang tinatawag na reincarnation. Pabalik-balik. Pabalik-balik. Pero isang konsepto, immortality of the soul.
ang kawalang kamatayan ng tinatawag na espiritu, yung kaluluwa. Kaya yun lang ang pinaka-issue dyan. Ano ba talaga ang tao na ginawa ng Panginoon? Naturally immortal or conditionally immortal? So, Pastor, kayo na po sana aking binibigyan ng pagbigay ng konklusyon tungkol sa ating pagtalakay ngayon tungkol sa kalagayan ng patay at pagkabuhay na maguli. At pagkatapos po noon ay aking idadalangin ang ating pag-aaral na ginagawa. Kaya, ang masasabi ko lang dito, aming mga minamahal na mga manunood, kung gusto po natin na malaman ang kalagayan sa tao, ng tao diyan sa kamatayan, ating pag-aralan una, paano nagkaroon ang buhay ng tao. At ano ang tao? Ang tao ay tinatawag na kaluluwang may buhay. Wala sa banal na kasulatan na ang tao ay mayroong iba't ibang bahagi, na mayroong katawan at mayroong kaluluwa. Ang tao ay isang unit. Ang unit na yun ay nag-unite yung alabok at saka yung hininga ng buhay. Na nag-combine yon, na-unite yon, ang tao ay tinatawag na kaluluwang may buhay. So sa Biblia malinaw na ang tao walang kaluluwa, kundi ang tao ay kaluluwang may buhay. At malinaw din na yung ginawa na tao, linikha na tao, siya ay may posibilidad na mabuhay na walang hanggan, on the condition na manatili siya doon sa magandang relasyon sa Panginoon. Nang sinuway ni Adan at sa ni Eva, sila ay nahiwalay. Nang nahiwalay sila sa Panginoon, nahiwalay din sila doon sa punong kahoy ng buhay. Kaya resulta, tiyak ang kanilang kamatayan. Kaya yun ang akma na tinuturo ng banal na kasulatan. Kaya ang solusyon sa ating problema sa kamatayan na ating kinakatakutan ay ang pag-asa ng pagkabuhay muli. Okay. So, ang pag-asa sa pagkabuhay na maguli sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang kamatay ay di dapat katakutan. Ang kondisyon, ibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, ako ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Ang sinumang sa akin sasampalataya, bagaman siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Ang ating Panginoong Hesus, pinagtagumpayan ang kamatayan. No fear, walang takot sa kamatayan, ang sinumang taong susuko magbibigay ng kanyang buhay sa ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Kaibigan, ibigay mo ang iyong buhay sa ating Panginoong Hesus. Hindi lamang bibigyan ka niyang kapayapaan, ang kanyang pangako, ang iyong buhay ay matatago sa kanya at tiyak ang iyong buhay na walang hanggan. Tayo'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa mga katotohanan sa inyong banal na salita. Na bagaman ang kamatayan ay dumarating sa karanasan sa buhay ng mga tao, ngayon po'y aming lubos na naunawaan na ito'y hindi namin dapat katakutan sapagkat ang aming Panginoong Hesus, ang aming tagapagligtas, ay higit na makapangyarihan kaysa sa kamatayan. Ang lahat ng sa Kanya'y sumampalataya bagaman mamatay, ay inyo pong muling bubuhayin. Dalangin po namin, Ama, tulungan niyo kami na aming lagi nang maisuko ang aming mga abang sarili sa aming Panginoong Hesus. At kung magkagayon, wala kaming takot. Buo ang aming pag-asa sa pagkabuhay na magulin na ipagkakaloob ng aming tagapagligtas sa Kanyang muling pagbabalik. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pagtugon sa aming panalangin, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pastor, ang inyong pong pamamaalam.
Aming pong minamahal na mga manunood, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sana hanggang sa susunod, kayo po'y patuloy na makisama sa amin sa palatuntunan ito. Mga kaibigan, maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa inyong pakikisama sa amin. Muli po namin kayong inaanya sa aming pang susunod mga pagtatanghal. Muli, let God be God. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ang inyong maranasan.